DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras! Eksakto, en punto, alas 6:03. Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa Himpapawid. 2x2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2x2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2x2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2. Iniimbestigahan na raw po ng Presidential Anti-Organized Crime Commission ang mga report kung may mga sundalo ang China. Kung may mga sundalo ang China na nasa bansa o nandito na sa Pilipinas at nagpapanggap na mga empleyado ng Pogo. Ito ay makaraang matuklasan ng PAOK ang mga suspected uniforms ng Chinese military sa loob ng ni-raid na Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Ang mga camouflage uniforms ng Chinese Army na may botones at may mga initial na PLA na posibleng tumutukoy sa People's Liberation Army ay nagdulot ng pangamba sa tunay na nature of operations ng Pogo Hub dyan po sa Porac. Ang PLA o People's Liberation Army ay ang armadong organisasyon ng Chinese Communist Party, ang pangunahing pwersang militar ng People's Republic of China. Isyu ng bayan. Isyu ng bayan. Magandang umaga, bayan! Ito po si Jerry Baha. Humahabol si Anthony Taberna. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng Friday. Yuhuu! Kumusta kayo mga textmates, mga text partners, mga kapamilya, kapuso, kapatid, kabarkada, mga kapitbahay? Kumusta ang mga ginabi ng uwi? Mga hinating gabi ng uwi? Lalo na yung mga taga dyan sa North Caloocan. North Caloocan ba tawag doon? Dyan sa may Camarin, Bagong Silang. Yung isang parte ng Caloocan, yung dumadaan ng Commonwealth. Ayan. Mga taga Parview, ayan, mga taga San Jose del Monte, Bulacan. Sa sobrang traffic kahapon hanggang gabi. Mario, si Dr. Soide Hernandez ay nag-text sa akin ng Smile Dental Clinic. Hindi na raw siya maka-smile Biruin mo nga, mula doon sa Tandansora, uuwi lang siya doon sa gawi-gawi lang doon ng Commonwealth. Inabot siya ng 3 oras kagabi. Mario, ano ba nangyari doon? Val Gonzales, ang ating RH reporter na sinaktan ng ilang miyembro ng grupong Manibela. Itong mga tsuper natin na ito na nagpo-protest at ayaw pa rin sumunod sa consolidation. Kayo na nga ang tinutulungan. Kayo na nga ang media na nga lang ang nagiging kakampi ninyo sa paghahatid ng inyong mga hinaing sa mga kababayan nating busit na busit sa ganyang mga protesta, mga tigil-tigil pasada. Ang media na nga lang ang inyong kakampi, ang inyong paraan para maiparating sa pamahalaan ang inyong mga hinaing. Sasaktan nyo pa? Panginoong kong buhay ito. Kahit nga sa giyere, kahit sa mga giyera, talagang hindi ho iniiwasan ang mga media na nagko-cover para hindi masaktan, hindi tamaan. Kaya naman uumbagin ninyo, patalikod pa. Nako, kung hinarap nyo lang si Val Gonzales at may kanyang kayong plano, palagay ko nakatikim kay Val itong kung sino man yan. Natukoy na ba, Mother? Na-identify na ba kung sino yon? Hindi naman lahat, hindi natin nilalahat ng grupong Manibela, pero
meron ho kayong mga miyembro na mga ganyan, at handaan ninyo, humanda kayo. Dahil hindi namin kayo tatantanan. Ayan, ha? Hindi ho dapat na mapalagpas ang ganyang mga insidente. Sabi nga natin, sila na lang ang tinutulungan, sila na lang ang, tayo na lang ang parang nagiging kakampi nila, tayo pa ang makakatikim ng ganyang pananakit. Ang tabayanan nyo po ang mga follow-up pa dyan, ho? Yan, mukhang isa yan, yung nangyaring, yung ginawang protesta na yan, ang pinagmulan ng napakatinding traffic dyan ho sa Quezon Avenue, Elliptical Road, East Avenue, hanggang sa pagpasok sa Commonwealth. Ayun, dire-diretso na. May mga nagkasagian na sa sobrang traffic, sa sobrang tagal, may mga nagkabundulan na, may mga nagkasagian. Kaya ho, grabe ang traffic dyan. Grabe ang traffic ho dyan mula kahapon ng hapon. Mga alas 3, alas 4. Grabe ho ang traffic dyan. Quezon Avenue, papasok ng Elliptical Road, papuntang Commonwealth. Grabe ang traffic nun, lalo na nung gabi. Kaya sigurado marami tayong mga kababayan, ang mga pupungas-pungas ngayon, papasok na sa kanilang trabaho nang wala pang tulog. At malamang, ang suspetsya ko, dahil nga sa naipon ng mga sasakyan, naipon ng traffic dahil sa mga protestang isinagawa na yan. Tingnan nyo, masdan ninyo ang ginawa ninyo. Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying, Jerry, Dos. Ay, Kong Arnie Teves, magandang morning, how are ya? Siya ba'y nandyan pa sa Timor-Leste? Makikibalita tayo dahil ang latest po ay itong si Congressman Arnie Teves. Banner story ng Philippine Star. Teves freed, rearrested in Timor-Leste. Ganun ba? Freed tapos rearrested? Alamin ho natin mamaya, baka makuha natin yung kanyang poging abogado. Ayan, nasa picture, magkaakbay sila. Na naglalakad matapos daw pong itong si dating Negros Oriental Congressman Arnie Teves ay palayain mula sa detention cell sa Becora Prison sa Dili, Timor-Leste. Ayan. At syempre, mamaya may follow-up po tayo dyan sa isinagawang pagsisilbi ng warrant of arrest laban kay Pastor Apollo Kibuloy. Naku po, intindi pala nang nangyari doon, mother. May mga nasaktan palang mga pulis. At sa karaniwan, tayo kapag nakakakita tayo ng mga sinisilbihan ng arrest warrant o kaya hindi man sa tunay na buhay, pati sa pelikula, pagpasok doon, pagpunta ng mga pulis, may papakitang search o arrest warrant, pasok ka agad yan. Doon sa nangyari, mukhang tumagal ng napakatagal na oras bago nakapasok ang mga arresting team, ang pulis, at mukhang may mga nasaktan pa sa mga miyembro ng PNP natin. Ipapollow up natin yan sa kabuuan ng palatuntunan. Jerry Baha at Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. Ay, full tank yun na! Pwede nang magpa-full tank ngayon dahil alas 6:13 na ng umaga, ibig sabihin, na-calibrate na ang mga makina, ang mga gasoline stations at nakapagbaba na. Malaki-laki binaba sa presyo ng diesel at meron ding medyo konti lang sa presyo ng gasolina. Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry, 2x2. Oras po natin, Mr. Jalomtang, 6:13. Alas 6:13 ng umaga, ACS Balita, susunod na.
Balitang makatotohanan. Balitang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas. Walang makakalampas. Saan mang sulok ng kapuluan, Luzon, Visayas hanggang Kamindanawan. Basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw ng Martes sa 11 ng Hunyo 2024. Narito na po ang ulo ng ating ACS Balita. Pinakamalaking solar pump irrigation sa bansa, pinasinayaan ni Pangulong Bongbong Marcos. Higit pisong tapyas presyo naman sa diesel at kerosene, umarangkada na ang gasolina, may katiting namang rollback. PNP umapila sa mga supporters ni Pastor Apollo Kibuloy na maging mahinahon pagsisilbi ng arrest warrant, huwag harangin. Konstruksyon ng bagong Senate building sa Taguig ipinatigil ni Senate President Escudero dahil sa OA daw na budget. OA? Bakit? Naging triple yata. Patay tayo dyan. Miyembro ng Manibela na nanuntok kay Val Gonzales, tukoy na ng LTFRB. Dalawa ang patay sa kidlat sa magkahiwalay na lugar sa Eastern Samar at Pangasinan. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines! Hello world! Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Sa ngalan po ni Anthony Taberna, ako po Giselle Ricafort. Yan, si Mayora. Si Mayora Giselle. At ito po si Jerry Baha. At ito ang ACS Balita. Sa detalye ng ating mga balita, ACS Good News. pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang inaugurasyon sa Isabela ng pinakamalaking solar pump irrigation project sa bansa. Ang nasabing proyekto ng National Irrigation Administration ay naglalayong itaas ang agricultural production sa pamamagitan ng sustainable at sufficient irrigation water. Ayan o. Pinapakita ho natin na si BBM nasa video kasama. Ito ba si Administrator? Si Administrator Loris Galian, Mayora, ano? Kilala mo ba? Oo. Interview kanina yan ni Kuyang Angel. Si Administrator Loris. Si Administrator. Loris Galian. Diba? Ibinida yung kanilang pinasinayaan. Oo. Ayan, nasa likod, pumapalakpak si House Speaker Martin Romualdez. Ang lakas nga pala ng tubig, oh. Yun, oh. Sana sa lahat ng lugar, hindi ba? Oh, solar-powered irrigation ito, Mayora. Aba, mapapalakas ang produksyon. Ibig sabihin, pinuhunanan lang ito tapos wala nang magiging gastos. Ganon. Dahil araw na lang, so sinag na lang ng araw ang magpapatakbo sa kanya. Gustong-gusto ng mga magsasaka yan. At syempre, andun ang governor ng Isabela, si Isabela Governor Rodito Albano. Ayan, ang lakas ng tubig, oh. Biruin mo, meron palang ganyan. Sana mas marami pang ganyan ang maipakalat. Binubuo daw po ito ng 1,000 o more than 1,000 solar panels na maaaring mag-produce ng 739,000 watts at dalawang submersible pumps na may output discharge capacity na 12,800 gallons kada minuto. Ayan, tingnan mo ni-research pa ng gusto ni Mother yan, ni Malu Cabral para maibalita natin. Amazed talaga, nakaka-amaze talaga. Kapag ganyang mga renewable energy talaga, lalo na yung mga solar powered project na ganyan, talagang dapat ay sinusuportahan yan. Maaari itong magbigay ng irigasyon sa 350 hectares ng agricultural land. Tingnan nyo na yun, ano? At pakikinabangan ng mahigit 200 magsasaka ng Isabela, kilala bilang the Rice Granary of the North dahil sa malawak na produksyon ng bigas at maging ng mais.
Isa pa hong good news dahil lumarga na ang rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo ngayong araw. Ayon sa mga kumpanya ng langis, 1 peso and 20 centavos ang kada litro o ang bawas presyo sa kada litro ng diesel, habang 1 peso and 30 centavos naman sa kada litro ng kerosene. 60 centavos naman ang tapyas presyo sa kada litro ng gasolina. Sa ibang balita, bigong maaresto ng Davao City Police si Pastor Apollo Kibuloy sa 3 property nito sa Davao City. Ayon kay Police Major Catherine De La Rey, Public Information Officer ng Davao City Police, pinasok ng kapulisan ng ilang mga property ng Kingdom of Jesus Christ para magsilbi ng arrest warrant kay Kibuloy at sa 5 iba pa. Pahirapan ang naging pagsisilbi ng arrest warrant dahil hinarang ang mga otoridad ng mga supporters ni Kibuloy. Nanawagan ng PNP sa mga taga-suporta ni Pastor Apollo Kibuloy na hayaan ng mga otoridad na gampanan ang kanilang tungkulin at huwag harangin ang pagsisilbi ng arrest warrant o ng arrest warrant. Ayon kay PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo, huwag sanang hadlangan ang mandato ng pulis na gawin ang utos ng korte para maiwasan ang tensyon. Tiwala naman ng pulisya na hindi pa nakalalabas ng Pilipinas ang pastor at mahuhuli din ito sa lalong madaling panahon. Alas 6:23 ang ating oras. Maayong buntag kaninyong tanan mga Bisaya, mata na babutiha. Gising na ba kayo? Sinuspindi ni Senate President G.C. Escudero ang konstruksyon ng bagong gusali ng Senado sa Taguig para reviewin ang lumobong pondo para rito. Opo. Ayon sa Senate President, hindi muna matutuloy ang planong paglilipat ng mga empleyado sa bagong building hanggang sa susunod na taon. Inamin ni Escudero na nagulat siya na sumipa sa 23 billion pesos ang kakailanganing pondo para sa proyekto mula sa original na 8.9 billion. Aba, nakakagulat nga naman ito. Kung ang original project ay ang cost lang ay 8.9, so almost 9 billion. Naging 23. Halos triple. Mayora. Laki nun. Aha. Bakit ganon? Oh, Bakit ano ba ito? nagkagulatan? Ano ba ang mga nandyan sa bakit ganon ka mahal yan? Para ba yung puguan? Ganon? Wala naman. Ayon ni Senate President niyan. Oo, kaya nga ipinatigil niya. Oo, parang puguan ba yan? Ano bang mga kagamitan nandyan at napakamahal niyan? Nilinaw naman ng Senate President na walang irregularidad dito at na-OA-yan lang siya. Ayun. Sa laki ng gastos para sa bago nilang magiging tahanan. Ano kaya masasabi ni Senator Nancy Binay diyan? Siya yung chairman ng accounts ng Senado. Oo, bago mag-resign nung nakaraang leadership. May malaki daw na parking space pala yan eh. Ganon. Taliwas daw sa mga nababalita na wala. Ngayon, may malaking so sa parking space. Kaya nagmahal dahil sa parking? Hindi. Parang isa yata sa mga kumalat na fake news, wala daw parking. Pero meron pala. Ayun, meron malaki. Ayun. Kaya umabot ng 23 billion. Hindi naman yun yung dahilan. Samantala, natukoy na ho ng LTFRB ang mga nanuntok kay DZRH reporter Val Gonzales magkaraang mag-cover ito ng kaganapan sa kilos protesta sa grupong Manibela kahapon. Sinabi ho ni LTFRB Chairman Teofilo Guadis III na nakakuha na sila ng litrato ng mga nanakit kay Val. Yan. Sa ngayon ho ay nakikipagtulungan na sila sa mga pulis upang makuha ang pangalan at iba pang impormasyon ng mga ito sakaling maghain ng reklamo si Gonzales. Susunod! Tito Boy! Naku, meron na namang tinamaan ng kidlat, ano? Nadadalas itong mga... Ano ba nangyayari sa kidlat na yan? At ano bang mas nakamamatay, Mayora, sa iyong karanasan sa farm? Ano ang pamimilian? Anong nauna? Ang kidlat o kulog? Kidlat. Ano ba? Kidlat yata eh. Hindi ba? Kidlat. Hindi, kasi parang may delay ang sa karanasan, ang sound ay may delay eh. Tama ba? Hindi ko ba Pagbutihin mo sagot mo, napagbaliktad? nakatingin mabuti si Ivan. No?
may delay ang sound kung hindi ako nagkakamali at kung hindi ko napagpalit. Hindi ba? Nauuna yata. Hindi, tama ka nga. Kung Tama Angel, ka nga. tama ba? Tama ang iyong pag-aaral. Tama ang aking pag-aaral. Mas mabilis talaga, ang tama. speed of light ay lamang sa speed of sound. may delay. Oo. Ngayon, ang tanong, susunod na tanong. Ano ang mas nakamamatay? Kulog o kidlat? Kidlat. Kasi Ito si Professor. napapasok si yung Professor. kidlat. Displace yung mga particle. Oo. Yung movement ng particles na yan, yun yung nagiging kulog. Ayan. narinig niyo po yun. Yung explanation na bago yan Kaya nga mas mabilis talaga ang light. Oo, mas mabilis sa speed of sound. Yun nga, yung pangalawang tanong ko sa iyo, Mayora. Ano ang nakamamatay? Dahil lagi ako nakakarinig tinamaan ka ng kulog. Uy, kidlat. Ang kulog ay tunog lang. Ba't sabi ng mga matatanda, tinamaan ka ng kulog? Oh. Iba yatang kulog yun. Kidlat yata dapat. Yan at iba pang mga nagbabagang balita sa pagpapatuloy ng ACS Balita alas 6:27. at Jerry Baha. ACS Balita. Hi! Maganda morning! Ano bang araw today, mga kumbatsero? Today is Laundry Day, Pride Day! Yuhuu! At pag laundry day, all you need is Pride washing machine detergent. May triple stain away formula, kaya tanggal ang makapit, madikit, malupit na dumitmantsa, kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride. ACS. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ay, nako, doon sa mga kababayan natin dyan, lalo na yung mga government employees, memoryado nyo na ba ang, anong tawag doon, Mayora? Ang bagong Pilipinas Hymn at bagong Pledge. Pilipinas Hymn at bagong Pilipinas Pledge. Ayan, mahaba-haba yun. Medyo matagal. Kailangan nating marinig lagi para ma-familiarize tayo doon sa... Kahapon daw sinimula na doon sa mga empleyado ng PCO. Kaya lang parang nag-o-observe pa rin sila. Hindi pa rin nila kabisado. Yung iba may kodigo kahit na sila yung naatasan mismo na magpatupad nito, ang Presidential Communications Office, kailangan talaga mapadala na ng, sabi nga ni Boy Gonzales kahapon, pinatugtog dyan sa Manila City Hall sa pamamagitan ng USB. Oo, yung banda hindi alam. Hindi pa alam sabi daw nung banda, yun pala yun. Nagulat din sila. Yung pala yung bago. Kaya lang, bago nyo memorya ng, may mga Metro Manila LGUs daw na hanggang ngayon, wala pang kopya. Hindi pa alam, kaya hindi pa nila kabisado. At hindi pa nila napapatugtog. May mga pumupuna na ho dyan kaagad at sinasabi, lalo na itong si Senator Aquilino Pimentel, mukhang kailangan daw munang baguhin ang batas. Kailangan amyendahan. Bago maipatupad yan. Hindi raw ho pwedeng ang memorandum circular lang ay maipatutupad na yan. Yung pamamaraan na yan, yung kung paano isinasagawa ang flag raising ceremony. Ito raw may binanggit siyang batas, itong Republic Act 8491. An act prescribing the code of the national flag, anthem, motto, coat of arms, and other heraldic items and devices of the Philippines. Ayan, mahaba-haba pala ito, Mayora. Ito ba sa mga pag-aaral ninyo napasadahan nyo na Mayora? Sa mga pag-aaral namin, ganyan din ang sentimiento ni Senate President Chis Escudero. Dahil ang sinasabi niya, kung ang i-oobliga daw sa lahat ng event sa bansa, iyang bagong Pilipinas Hymn, ay kailangan na amyendahan nga yung batas. Gano'n. Kung idadagdag yung bagong Pilipinas Pledge, bagong Pilipinas hymn, tapos idadagdag pa yung pledge. Naku, oo nga, kaya nga batas hahaba ng husto. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Alas 6:33 ang ating oras. ACS Balita.
Sandali lang at nasa linya na natin ang abogado ni Congressman Arnie Teves, si Attorney Ferdy Topacio. Attorney Ferdy, magandang morning! Si Ka Jerry po ito. Magandang umaga po, Sir Jerry, Ma'am Yes, sir. Giselle. Mabuhay po kayo at lahat ng ugat sa inyong katawan. Sabi ko na nga ba't maririnig ko na naman yung mga ugat na yan sa katawan eh. Nasaan ka pa ngayon, Attorney? Nandiyan ka ba sa Timor-Leste? Ay, opo, nandito po ako. May 1 hour time difference lang po. Medyo abante po kami ng 1 oras dito. Ay, tama-tama. Ibig sabihin kanina pa kayo gising at tanghali na dyan sa Timor-Leste. Okay, kumusta ho si Attorney, si Kong Arnie Teves? Okay naman po. Masaya po kami at kinatigan po noong Court of Appeals dito yung aming petition for habeas corpus na kine-question nga po yung kanyang pagkakulong on the basis of the extradition treaty extradition request na ginawad po ng ating pamahalaan. Okay. Siya po'y pinalaya. Pinalaya ba siya o siya'y dinitain o nasa custody pa ulit ng government ng Timor-Leste? Ganito po yan, ano? Ipapaliwanag ko lang po with your kind permission, Sir Jerry, Ma'am Giselle, sapagkat ginugulo po ng ating Department of Justice ang usapin. At ako pa tinawag na misleading. Samantalang sila po ang nagmi-mislead sapagkat ganito po yan, ano? Yun pong pagpapalaya kahapon kay Ginoong Teves ay dahil sa desisyon ng Court of Appeals dito sa Timor-Leste. Na yan po ay 3 judge, collegial po yan, 3 po ang maestrado dyan. Sapagkat ang basis po, ito po ay malinaw, ano po, ginugulo po nitong Department of Justice itinatanggi nila na mali ang ating pamahalaan, na palpak yung prosesong ginamit po. Ito po ay, ako po ang narito sa Timor-Leste, akong may kausap sa mga abogadong Portugese at mga taga rito sa Timor-Leste na bagamat hindi Portuguese by nationality ay dating mga opisyal dito, at ipiniliwanag po sa akin na kaya po pinalaya kahapon si Ginoong Teves ay palpak nga po, kamote yung ginawa ng ating gobyerno sapagkat sila po ay nag-request ng extradition treaty nang hindi dumadaan sa proper channels, yung diplomatic channels. Inimig nila yung kanilang request at sa lengguwahe na hindi po official language ng Timor-Leste sapagkat ang mga official language ay Portuguese at yung local na Tetun. Ito po ay sa wikang Ingles. At napaso pa po yung time limit. So pinalaya po. Ngunit meron pong ibang kaso ito. Yung kaya po sinabing he was taken into custody. Ito po ay dahil may extradition request naman sa ibang korte. Ibang korte po ito. At syempre, katulad din ng procedure po dito sa ating bansa na kapag may extradition, maaring kunin in custody yung isang tao para lamang i-ensure na siya ay a-attend. Totoo pong pinalaya, hindi po nagsisinungaling. Kahit dalhin ko po sa kanya, kung marunong si Clavano ng Portuguese, ay basahin na niya, na talagang ang naging reason po ay nangamote po ang ating pamahalaan sa extradition request po nila. Okay, so si Congressman Teves was rearrested, pwede ba natin sabihin ganon? Freed but released? Taken into custody po. Taken into custody. Ano po yung pag sinabing custody, nasaan ba siya? Nakakulong ba siya sa rehas? Ay nandoon po siya sa isang holding area ng yung PNTL, Pulisya Nacional de Timor-Leste. Po, yung PNTL. Dati po siya ay nasa tutong kulungan, yung Becora Prison. Yung po ay talagang kulungan na may selda, may rehas. Ito po, nasa holding area lang siya to ensure. Kasi nga po, nagkataon lamang na itong isa po ng kanyang extradition hearing. Doon po, yung proseso ng extradition. Ibang korte po to doon sa nagpalaya kay Congress. So malinaw po yun. At yun po ang pinaliwanag sa akin ng mga tao na nakakaalam sa Portuguese law na hindi naman po alam ni Atty. Clavano. So parang ang lumilitaw pala, dalawa yung extradition request, attorney, na
isinubmit diyan sa Timor-Leste na yung una, ito yung na-dismiss na due to technicality. Tama po? Ay, di po. Habeas corpus po yung okay. kaso kung saan po napalaya. Kasi meron din pong habeas corpus dito. Okay. Ang question po namin, bakit nakakulong si Congressman Teves? Ayun, may mga depekto at lampas-lampas na yung oras sa pagkakulong niya. At yan po ang kinatigan ng Court of Appeals nila. That is a three-man court, collegial court po yan. Yung extradition po ay nasa district court. Iba naman pong korte po yun na didinig sapagkat hindi naman po namin i-raise yung mga depensa laban sa extradition. Yun. Okay, malinaw na. So habeas corpus petition pala yung dinesisyonan ng korte. Okay. So ito So mga gaano katagal ito, attorney, itong pagsagot ninyo diyan sa extradition request ng Philippine government? Ito po ay hanggang 17 po ng Hunyo, itong buwan na ito, ang hearing, yan po ay tuloy-tuloy. At yan po ay pwedeng katulad po ng regular hearing, magbibigay po ng ebidensya ang ating pamahalaan, kung may witnesses ay magbibigay, kami rin po ay gayon din po. May mga witnesses po kami, may mga dokumento kami na hindi dapat magkaroon ng extradition sapagkat political persecution po ito, politically motivated. Okay, so tuloy-tuloy pa yan hanggang June 17 at kung magtatagumpay kayo, attorney, inaasahan bang ma-release din kaagad si Kong Arnie? Opo. Actually, kung mapapatunayan namin hindi siya flight risk, ay maaari din po siyang ma-release. So, tingnan po natin kung ano mangyayari. Ngunit, alam niyo naman po, kinansila ng ating pamahalaan ang pasaporte ni Congressman Teves. So, saan ba naman siya pupunta? At saka, meron siyang pending na application for political asylum dito that will be deemed abandoned kung siya ay aalis sa Timor-Leste. So, yun na po ang i-argue ng kanyang mga abogado po rito sa Timor-Leste, sa Dili po. Ayun, opo. Ako lang, Dili ko lang alam kung anong mangyayari. Dili lang alam, ano. Okay, so ibig lang sabihin, ang alam lang natin, attorney, magtatagal ka pa dyan sa Timor-Leste. Hindi naman po masyal yun. Siyempre po, trabaho po natin to in a consulting capacity. Although hindi po ako lisensyado na mag-practice ng law rito. Akala siguro nitong mga abogado dito, magaling ako. Akala lang nila yon. Sabi nila, dito ka muna para may nakukonsulta kami. Ayan, okay. Thank you, Attorney Tofacio. Thank you sa update. Ingat po kayo dyan. And then po, Sir Baha, and thank you for giving me this first interview since yesterday. Wala pa po akong, hindi pa po nagpapa-interview. Ito pong first time. Okay, salamat po. Attorney Ferdy Topacio, Legal Counsel ni dating Congressman Arnie Teves. ACS Balita. 6:41 ang ating oras. Magbabalik pa rin ang ACS Balita. ACS Balita. This time check. Balitang makakaligtas, walang balitang makakalampas, saan mang sulok ng kapuluan. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa iyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Ang 2x2, Tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita! Alas 6:47 ang ating oras. Tuloy ang ACS Balita. Dalawa ang nasawi matapos tamaan ng kidlat sa magkahiwalay na lugar sa Eastern Samar at sa Bulinaw, Pangasinan. Sa Giwan, Eastern Samar, patay ang 33 anyos na si Aljon, in charge sa equipment monitoring sa isang mining site, habang sugatan ang 7 pa nitong kasamahan. Ayon sa report, naghahanap ng masisinungan mula sa ulan dahil sa pag-ulan sa isang duplex cottage sa mining site sina Aljon at mga kasamahan. Dalawa sa kanila ay gumamit ng cellphone nang tumama ang kidlat sa cottage, o gumagamit ng nagse-cellphone habang nando sa cottage. Nadala pa sa ospital ang biktima, ngunit binawian din ito ng buhay. Sa Pangasinan naman, patay din sa kidlat ang magsasakang si Roland Milamina, 22 anyos,
Nabatid na naglalakad ito sa kalakasan ng ulan na sinabayan ng matatalim na kidlat. Nadala pa sa ospital si Roland, ngunit idineklarang dead on arrival sa Bulinaw Community Hospital. Handa ho naman ng PNP na tulungan si DZRH reporter Val Gonzales sakaling tuluyan niyang ireklamo ang grupong Manibela. Umapi na naman si PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo sa mga nakikilis protesta na huwag manakit lalo ng mga tauhan ng media o mamamahayag. Inaasahan ng Department of Energy na magiging normal ang kondisyon ng mga power grid sa bansa ngayong linggo. Paliwanag ni DOE Electric Power Industry Management Bureau Director Irma Exconde, napansin nila ang downtrend sa demand sa supply ng kuryente. Unti-unti na kasing lumalamig. Nababawasan na yung sobrang init. Ang sobrang init kasi nakaka-apekto din daw sa mga planta. Ayan. Gayunman, tumanggi po itong si Esconde na magbigay ng mas malinaw na outlook dahil tinitingnan pa rin nila ang posibilidad ng forced outages sa ilang planta. Noong nakalipas na linggo, 3 sunod na araw na isinailalim sa yellow alert ang Luzon grid. Itinanggi naman ni Porac, Pampanga Mayor Jaime Capil na protektor siya ng sinalakay na Pogo Hub sa kanyang bayan. Ayon sa alkalde, wala siyang inisyong mayor's permit sa niraid na Lucky South 99 ngayong taon. Kabilang anya ito sa mga establishmentong nasa negative list ng BFP dahil sa kabiguan na tumalima sa mandatory requirements para sa renewal ng mayor's permit. Kailangan magpasa ng batas ang Kongreso bago gawing obligado ang pag-awit ng bagong Pilipinas hymn sa flag raising ceremony ng mga ahensya ng gobyerno. Ito ang reaksyon ni Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel kaugnay ng utos ng Pangulong Bongbong Marcos na awitin ito sa flag raising ceremony sa mga ahensya ng gobyerno, LGU at mga pampublikong paaralan. Paliwanag ng senador, hindi sapat ang executive order. Hindi nga executive order yun Memorandum pa lang yun. Hindi daw po sapat ito upang maipatupad ang utos ng Malacanang. 6 na kandidato naman sa magkakaibang posisyon sa gobyerno ang hindi na maaring tumakbo sa susunod na halalan. Kabilang sa diniskwalipika ng COMELEC sina Jean Alamini, Gino Alcantara, Maria Brenda Amosco, Luisito Angeles, Emilio Arnaez at Andy Mantaring. Sino ba yung mga yan? Baka sa mga lokal ito. Anong position daw? Hindi na walang binanggit dito, pero ang sinasabi ng COMELEC kaya disqualified na ay nabigo raw na magsumite ng kanilang statement of contributions and expenditures na bahagi ng requirements sa bawat eleksyon. Ayun, ibig sabihin tumakbo sila nung mga nakaraan. Nang walang ganong mga at dokumento. At hindi nag-submit. Ayun. Naghatid po ng kabuuan ng ating ACS Balita. Kami po ang inyong mga naging tagapaghatid balita. Ako po, Giselle Ricafort. At ito po si Jerry Baha. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Balitang makatotohanan. Balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Kauna-unahan. Tago ka na! Anthony Taberna, Jerry Baha, 2x2. Ayun, so si Congressman Arnie Teves, dating Congressman Arnie Teves, ay hindi po pinalaya dahil sa extradition request. Wala hong kinalaman doon yung kanyang pagkakapalaya, kundi dahil doon sa petition for habeas corpus na inihain ng kanyang mga abogado at kino-question nila bakit nakakulong. Ayan, si Teves diyan sa Timor-Leste. Kaya pinalaya. Kaya siya hinuli ulit. Kaya siya nasa detention sa holding area na lang, sabi ni Attorney Ferdy Topacio, ay dahil naman dito na sa pending na hearing na para sa extradition request ng Philippine government. Ayun. So hindi pa siya lusot doon sa extradition request
na inihain ng pamahalaan. Jerry Baha at Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. 3 minuto na lang, alas 7 na. Ang ating malakas agent ay nandyan po sa Tondo, Maynila. Ayan, nako. Sugurin nyo na. Sa mga gustong swertehin sa araw na ito, pero wag nyo sasaktan yan. Wag nyo sasaktan, ha? Wag nyo, kahit nakatalikod yan, wag nyo sasaktan yan si Sherwin. Dahil mamalasing kayo. Mamalasing kayo. Sa halip na swertehin kayo. Yan sa may Dandan Street. Sugod na mga kapatid, Dandan Street, Tondo, Maynila. Andiyan ang ating malakas agent na magbibigay ng swerte sa inyo sa araw na ito. Paringat! Dalawang minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Araw ng Martes sa 11 ng Hunyo 2024. Narito na po ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Hinihinalang uniform ng Chinese Army natagpuan sa ni-raid na Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Dating Congressman Arnie Tevez pinalaya pero muling inaresto sa Timor-Leste. Pastor Apollo Kibuloy bigong maaresto. Dating Pangulong Duterte may reaksyon sa pagsisilbi ng arrest warrant sa pastor. Police Major na nanghalik ng Lady Cup nasa hot water ngayon. Anak patay sa ambush, ina dinukot sa Quezon City. Day 1 ng tigil pasada ng Manibela, hindi ramdam suporta bumuhos kay RH reporter Val Gonzales matapos itong iharas. At sinaktan, di ba? At sinaktan. Hindi lang harassment, kundi pananakit ang ginawa. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines! Hello world! Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Sa ngalan po ni Anthony Taberna, ako po Jessel Ricafort. At ito po si Jerry Baha. At ito ang Pangunahing balita. Alas 7:04 ang ating oras. Bago sa ating mga detalye ng mga pangunahing balita, eto na ang ating malakas agent, si Sherwin. Dahil 85 taon na ang kauna-unahan sa Pilipinas at ang MBC mas gumanda na, mas pinalakas at mas pinalawak pa ang pamimigay ng ating papremyo. Ito ang DZRH Mas Malakas Promo, kung saan pag naabutan namin kayong malakasang nakikinig o nanonood sa DZRH ay mananalo ka ng instant 1,000 pesos at may kasama pang grocery bag ng DZRH. So ano pang hinihintay ninyo? Tutok na sa nangunguna kauna-unahang radyo sa buong Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. 7:05 ang ating oras. Andiyan na ba ang mga radio DZRH gaga? Aha. Sumugod na ba? Sinugod na ba si Sherwin? Go, 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 Sherwin! Yes, magandang umaga ka, Jerry, dito sa Dandan Street sa Tondo, Maynila. Oras na para ilabas yung kanilang mga basura dahil andito na yung truck ng basura. Yan, ang Dandan. Mga tinatapon dito, mga sopa.
Ang tindi niya na sofa. Uy, baka pwede pa yun Aba. Tuloy-tulang sopa. Ang dami, mga naglabasa na. Dahil oras na ng basura. Hakot ng basura. May pera, ha? Hindi lang sa basura, kundi sa pakikinig ng radyo. Ayun. Dahil huling-huli natin, itong kainan na to na, si tatay. Tatay, tutok na tutok ka sa radyo. Ha? Ayun yung kanyang radyo. At may repeke tap. Aba. Labas ng konti para hindi rumire-peke. Ano pangalan nyo? Daniel Verde. Henry? Daniel. Si Tatay Daniel, medyo may diferensya lang sa pandinig, kaya tutok na tutok siya sa radyo. Pero malinaw, naintindihan niya pa yung pakikinig niya. Ano nangyari kahapon? Yung si Bal Soto. Ay, si Bal Gonzales. Si Bal Soto. Hindi. Si Bal Gonzales. Oo. Ano nangyari? Alam dito na pinagtulungan si Bal Gonzales. Talaga naman. Dahil tayo, Romero Peke. Ano ba masasabi ni Tatay Daniel doon sa pangyayari na yon? Anong masasabi niyo doon sa nangyari kay Bal Gonzales? Nakikinipisa ng mga na... Tama ba yun? Tama ba yung ginawa? Hindi yung tama siguro. Mali yun. Mali na yung tagapag-ulat naghahatid lamang ng impormasyon at hindi dapat binabanatan. Opo. Hindi dapat tinatantanan. Opo. Ayan, opo naman ng opo si Tatay Daniel sa'yo. Ano ba trabaho ni Tatay Daniel? Ano trabaho niyo raw po? Sidecar na ako eh. Sidecar. Ilan taon na? Sa Magdamag ako nang ibinig. Sa Magdamag. Anong oras kayo nakikinig ng radyo? Yung mga music lang. Yung mga music hanggang sa ito. Ano paborito mong programa tuwing umaga? Dos por dos. Ang paborito mong programa tuwing umaga. Sino paborito mong announcer sa umaga? Jerry Ba. Anthony Taberna. Meron kang 1,000 pesos. Yay! Talaga naman. Kaya nga napapala na nakikinig. Dahil luma na yung t-shirt mo, tatay. Papalitan natin yan. Gusto mo pa bang gumapo? Siyempre naman. Gumanon talaga sa mukha niya. Pangalan pa lang, guwapo na, Daniel. Kapag sinot mo ang t-shirt. Yes! Okay lang. Okay. Okay lang. Pero, siyempre, lalo ka pa lulusog. Gusto mo bang lumusog at lumakas? Opo. Alam mo kasi ang Tondo, tahanan ng mga katipunero. Kanina ang dami natin nadaanan dito mga bahay. Dahil nga mag-Independence Day bukas, dami namin dinaanan bahay ng may mga nakasapit na mga bandila ng Pilipinas. Dahil gusto mong lumakas at sumigla pa, kagaya ng mga katipunero, eto, bibigyan ka namin ng grocery bag! Yay! Tinan mo naman, kaswerte. Ayan. Hindi operation tulong to, ano ba, malakas promo. Pati Operation Tulong, alam niya. Ibig sabihin talaga nakikinig. Sa Operation Tulong. Hindi, maraming salamat sa iyo, Tatay Daniel, dahil sa patuloy mo pakikinig sa radyo, mas lalo pang lumalagana pa mga impormasyon. Salamat po sa Gisharet. Naku, maraming salamat din at sa mga nais pang manalo ng 1,000 pesos, tumutok lang sa Deezer H. Baka kayo nasusunod dating winner sa Deezer H Mas Malakas promo. RH number 6, Sherwin Bata Alfaro, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo. Gisharet sa Operation Tulong. Dos por dos. Pilipino! Thank you, Sherwin! Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Alas 7:09 ang ating oras, magbabalik ang mga pangunahing balita. Ang oras ay hatid sa inyo ng Pangunahing balita. Alas 7:15 ang ating oras. Kinundina ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang paggamit ng puwersa sa pagsisilbi ng arrest warrant sa puganteng si Pastor Apollo Kibuloy. Ayon sa dating Pangulo, hindi katanggap-tanggap na ginawa ang excessive at unnecessary na aksyon lalo pa sa isang place of worship at paaralan. Tinanong ng dating Pangulo kung ganito na ba ang magiging pagkakakilanlan ng kasalukuyang administrasyon na walang pakundangan sa pagtrato sa mga naakusahan at sa mga kritiko ng administrasyon. Ayon kay Duterte, nagpapakita lamang ito ng kawalan ng kakayanan ng administrasyon na protektahan ang constitutional rights
ng mga Pilipino. Kaugnay po niyan ay kumuha tayo ng alamin natin ang buong pangyayari sa pagsisilbi ng arrest warrant kay kay Pastor Apollo Kibuloy. Nasa linya po natin ang tagapagsalita ng PNP PRO 11, si Major Catherine De La Rey. Major, magandang umaga po. Si Ka Jerry po ito. Hello, magandang umaga po Sir Jerry at sa lahat po ng tagapagsalita niyong programa. Opo. Ngayong araw, magandang umaga po. Gandang umaga po. Major, napakinggan niyo po yung naging pahayag ng dating Pangulo na kinukundi na yung pagsisilbi ng arrest warrant diyan kay Pastor Kibuloy na excessive and unnecessary daw po. Opo, ang implementation naman po namin nakahapon sa service of warrants against Pastor Kibuloy and 5 others covers po na wide and several areas po, and it includes several personalities po as stated in the warrants of arrest. Kaya enough lang po yung dineploy natin na PNP personnel para po sa 3 areas po na pinuntahan kahapon, yung sa Kingdom of Jesus College, po sa Barangay Tamayong, yung Prayer Mountain and Glory Mountain po. So, tama-tama lang po ang na-deploy na PNP personnel. And then, pasali na po dyan yung CDM kasi iniisip na natin baka po magprotesta yung mga supporters and followers ni Pastor Kibuloy. Kung nakita niyo naman po sa mga footage, in fact, na water cannon ang kapulisan po. Kung mag-attend po tayo, nagpaalam na pumasok sa Kingdom of Jesus College. Pero wala namang pong masyadong gulong nangyari kasi maximum tolerance naman po yung pinaiiral ng kapulisan po. Teka Major, Major, sandali po. May binanggit kayo, winater cannon kayo, ang mga pulis? Yes po, ng supporters and followers ni Pastor Kibuloy. Ano pong gamit nila? Ano pong gamit sa pang-water cannon? Fire truck po na nasa loob po ng Jesus College. So malakas din, may pressure 'yon kung napambomba ng fire truck. Opo, at kawawa po yung kapulisan natin kasi madaling araw, malamig, pero they stand the ground po kasi it's our mandate as law enforcers to serve the warrant of arrest. Mabuti naman po nung kinaumagahan na nakausap naman po ng mabuti kaya napapasok po kami doon sa Kingdom of College at na-serve po natin yung warrant of arrest. So, enough lang po yung na-deploy natin and ang pinakamaganda naman po is naging peaceful po ang whole police operation. May mga mga pulis na naapektuhan, may mga nasaktan ho ba? Malakas ang pressure ng fire hose ng mga bumbero. Wala namang po nasaktan na Sir Jerry, basang-basa lang po and ang naman po is yung peaceful po yung results ng pag-serve po ng warrant of arrest. Oo. Okay, so kung winater cannon na gano'n, hinarang ng mga supporters, gaano ho katagal mula nang dumating ang mga pulis doon sa mga areas na yan bago nakapasok at natingnan yung loob? Ang sa naman po sa Kingdom of Jesus College, around na po nakapasok ang police around between 6 to 7 a.m. na po. Mula sa pagdating doon na anong oras po? Ng alas 4 po. Nako, mga 2-3 oras bago nakapasok. Opo. Kaya po, ang namin, pila din namin sa supporters and followers ng Kingdom of Jesus Christ, sa mga followers ni Pastor Kibuloy, na we urge them to remain calm and cooperate po with the ongoing implementation ng court processes. Kasi ang trabaho naman po talaga ng police is to serve the warrant of arrest. Tama po. Any law enforcers, ang trabaho po namin is to serve the warrant of arrest.
Tinutupad lang. Oo. Our duty. Opo, i-reliction po namin. Pag hindi po namin ipatupad po yung court order po. Opo. Emphasize po namin is yung actions po namin is based on the lawful order of the court po. Opo. And part po yun ng due process para po harapin ni Pastor Kibuloy and 5 others yung pong kasong isinampa po laban po sa kanila. Opo, okay. So, bakit po dyan isinerve yung arrest warrant? Meron po bang sightings kay Pastor dyan sa lugar bago isinerve yung warrant? Aside po sa yun po nakalagay na mga addresses sa warrants of arrest, may mga information po na na-receive na makikita si Pastor at yung 5 kasamahan pa po niya dun sa 3 lugar na nabanggit po. Oo. Kailan ho yun? Kailan yung huling nakita sila ron? Wala pong, hindi ko po pwede bigay yung ibang details. Sir Jerry, basta ang mga actions po namin is based for information po. At hindi lang naman po dun sa 3 areas po pwede silang isilbihan ng warrant of arrest. Elsewhere po, kung saan po may information na pwede silang matagpuan. And gusto ko din po i-emphasize na hindi lang po ang kapulisan ng Davao Region ang pwede po mag-serve ng warrant of arrest. Any law enforcers po in the Philippines, ang pwede pong mag-serve ng warrant of arrest. Opo, okay. Pero positive po ang kapulisan, Major De La Rey, na nandyan pa sa Davao si Pastor? Positive po kami na based din sa information, kaya po pinatahan namin yung 3 areas kahapon. Okay. Balikan ko lang yung pag-water cannon, Major. So, okay naman. Wala hong nasaktan sa mga pulis natin. Nabasa lang sila. Opo, wala naman pong nasaktan na Sir Jerry. Nabasa lang po. Okay. So, hindi ho ba ito pwedeng obstruction of justice, Major? Yung pangyayari yun, hinarang, tapos winater cannon pa ang mga pulis na nagsisilbi lang ng arrest warrant. Pwede din naman po makonsider yun siya na obstruction of justice sa Jerry. Bagamat kahapon naman po after sa pangyayari at nakiusapan, peaceful naman po kanina pinapasok after. So yun po yung pinaka-importante doon na wala naman po nasaktan on both sides at naging maganda naman po yung pagpasok ng kapulisan sa Kingdom of this College at sa paghahanap po kay Pastor Kibuloy at 5 pa po yung kasamahan na nasampahan ko na. So after nung water cannoning incident at girian na umabot ng mga 3 oras bago kayo nakapasok ay pagkatapos nun mapayapa namang naidaos yung pagsuserve. Opo. Oo. Wala nga lang doon si Pastor. Opo. Okay. So wala pong plano ang PNP na mag-file ng complaint, Major, sa pangyayaring yon, yung pag-water cannon sa inyo? Wala naman po, Sir Jerry. Mabait din ho kayo, ang mga taga PRO 11, Major, Opo, ang naman po talaga namin is reinforce the law po and as much as possible dun sa mga operations po namin, protect ourselves and also the people around us. Oo. Hindi naman ho kasi familiar na sa atin ang mga water cannoning na nangyayari sa West Philippine Sea. Hindi naman ho ganun kalakas yung water pressure. Hindi ko po masabi kung gaano kalakas yung water pressure, Sir Jerry. Ang pinaka-importante po is actually isang goal namin na ma-serve po yun na warrant of arrest po. Kasi while enforcing the law po, sinisiguro din naman namin na ang safety and rights po ng all citizens po na involved, especially Filipino. Pero sapat yun para ma-prevent kayo na makapasok kaagad at yun nga ang nangyari. Kaya ang PNP ay tumagal pa ng mga 3 oras bago nakapasok. Okay. Major, salamat po sa oras at good luck po sa mga susunod pang operations natin.
Maraming salamat din po Sir Jerry. Kapatuloy po inyong kapulisan para po pagserbisyo sa community po, to prevent crime and maintain peace and order po. Opo. Salamat po. Si Police Major Catherine De La Rey, siya po ang tagapagsalita ng Police Regional Office 11. Nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Antindi nun, winater canon pa pala ang mga pulis natin. Ewan ko lang. Pero yun, sapat yun. No? Sa ibang mga pagkakataon, sa ibang mga sitwasyon, kaso kaagad yun. Doon sa mga humahadlang na ganyan sa pulis, sa pagsisilbi ng arrest warrant. Pero yun yung tumagal pa ng 3 oras, 2 hanggang 3 oras bago na napasok yung lugar at nahalugog. Ginamitan pa pala ng water cannon ang mga pulis. Sa iba-iba, kaso yan, nadagdagan ng kaso at mas maraming makakasuhan doon sa lugar. Kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2 por 2. 7:27 ng ating oras. This time check is brought to you by mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Alas 7:32. Tuloy ang mga pangunahing balita. Isang 40 anyos na lalaki ang nasawi ng tambangan ng mga hindi kilalang suspect habang tinangay ang 70 anyos nitong nanay na isang negosyante. Kahapon ng madaling araw sa Quezon City, ang biktimang dead on arrival sa MCU Hospital ay kinilalang si Christian Razon Ortega, habang blanco pa ang mga otoridad sa kalagayan ng nanay nitong si Gloria. Sa investigasyon ng pulisya, nangyaring insidente bandang alas 3 ng madaling araw sa harap ng Lucas Pascual Elementary School sa Barangay Baysa. Mismong si Ortega nagdadrive ng Mitsubishi L300 sa kanyang ina nang harangin ng mga suspect at walang sabi-sabing pinagbabaril ang biktima. Matapos ito'y tinangay ng mga suspect ang ina ni Ortega at isinakay sa isang getaway vehicle patungong Quirino Highway. Nasa hot water naman ang isang police major matapos manghipo at manghalik ng isang patrol woman sa Bulacan. Inireklamo ho ng 30 anyos na si patrol woman May Disagum si Major Geraldo o Gerardo Navarro matapos siyang yakapin nito habang naka-duty sila sa Plaridel Police Station. Bigla na lang umano siyang pinaghalikan sa leeg at labi ni Major habang siya'y nakaidlip naman sa opisina ng Women and Children Protection. Nagpumiglas ang biktima pero yinaka pa umano siya ng pamilyado ring suspect at hinawakan pa raw ang kanyang dibdib. Minaliit ng MMDA ang transport strike na ginawa ng grupong Manibela kahapon. Ayon kay MMDA Chairman Roman Duartes, hindi naapektuhan at walang na-stranded na pasahero sa tigil pasada. Dinedma rin ni LTFRB Chairman Chopilo Guadis III ang mga ralista at hindi nakipag-usap kay Manibela President Mar Valbuena. Samantala, nagpahayag naman ng suporta sa DZRH reporter na si Val Gonzales ang LTFRB, ang PNP at ilang ahensya at organisasyon at kinundina ang ginawang pagkuyog at pananakit ng mga ralistang driver habang nagre-report si Val Gonzales. Balitang transport pa rin ang mga tsuper naman ng jeep na biyahing San Juan Divisoria, deadma na sa rollback. Abay, bakit RH52 Edniel Parosa? Edniel? Giselle at Ka-Jerry, hindi na umano pinagpapapansin pa sa mga tsuper ng jeepney dito sa lungsod ng San Juan ang rollback sa presyo ng diesel kahit pa big time ito o higit sa piso. Ayon kay Mang Alex na biyahing Divisoria, mapipikon ka lamang kasi kapag naisip mong mas malaki ang oil price hike kaysa kapag nagmumura ito. Sa katunayan, kwenta naman ng isa pang driver na si Mang Roque, 20 lang kada araw ang may dadagdag sa kanyang kita kumpara sa 10 pisong kaltas kapag nagpapatupad naman ng malaki ang dagdag presyo ang krudo. Pakinggan natin sila. Katulad ng pag bigla ang malaki yan, 5 piso, yun, ramdam yun, 100 ka agad yun. Ito na pinapansin yung pagkakabanan. Naabutan natin sinang Mang Alex at Mang Roque na nagpapakarga ng diesel dito sa magkatabing gasolinahan sa Domingo. Order na ito ng New Manila sa may Quezon City. Matapos ang adjustment na 60 centavos sa gasolina, 1.20 sa diesel,
1.30 sa kerosene. Umaabot na sa 63 pesos sa kada litro ng gasolina sa Shell, habang 58 pesos at 71 centavos naman ang kada litro ng diesel. Sa kabila naman sa Petron, 61 pesos at 10 centavos sa kada litro ng gasolina, habang 56 pesos at 80 centavos ang kada litro ng diesel. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Edniel Barrosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Thank you, Edniel. Alas 7:36 ang ating oras. Ilang uniforme na may disenyo at accessories ng People's Liberation Army ang natagpuan sa ni-raid na Pogo site sa Porac, Pampanga. Ang PLA ang armadong organisasyon ng Chinese Communist Party, ang pangunahing persang militar ng People's Republic of China. Ang natuklasang mga Chinese uniforms ay nagdulot ng pangamba sa tunay na dahilan ng operasyon ng nasabing pasilidad na nagudyok sa Presidential Anti-Organized Crime Commission na imbestigahan kung mayroong Chinese military personnel na nagpapanggap bilang mga empleyado ng Pogo sa bansa. Naganap ang raid sa Porac Pogo Hub noong nakaraang linggo sa aligasyon na ang 10 hektaryang establishmento ay ginagamit sa human trafficking. Isa sa nasamsam na uniform ng ang digital camouflage ay may mga butones na may initial pa na PLA. Habang nasa 158 dayuhan, karamihan ay mga Chinese ang nandun sa lugar. Natuklasan din sa raid ang iba't ibang kagamitan na sinasabing ginagamit sa scamming activities at iba pang criminal enterprises kabilang ang sex trafficking, torture at kidnapping. Balak naman ni Pangulong Bongbong Marcos na isalang sa rehabilitasyon ng Magat Dam. Hinikayat ho ng Pangulo ang National Irrigation Administration na silipin ang estado ng nasabing dam para ma-modernize. Ginawa ho ni Pangulo ang pahayag sa paglulunsad ng 65.7 milyong pisong kabaruan solar-powered irrigation project sa Quirino, Isabela kahapon. Ayon sa Pangulo, layo ng proyekto na magkaroon ng tuloy-tuloy na daloy ng tubig sa mga irigasyon. Gayon din ang madoble daw ang lokal na produksyon. Dahil sa pagtatayo ng solar-powered irrigation project na ito, sa inyong barangay ay magkakaroon ng tuloy-tuloy na daloy ng tubig sa mga irigasyon na sistema. Maaalaga ang mabuti ang mga pananim, madami, dodoble ang inyong mga ani sa produkto. Ang inyong pamahalaan ay handa pong tulungan kayong magsanay sa mga pamamarang ito. Ang tinig po ni Pangulong Bongbong Marcos. Susunod! Tito Boy! Sino itong aktor na bago daw nagpakasal ay nakipagkita muna sa kanyang ex? Bakit? Closure? Anong nangyari? Baka naman humingi lang ng closure. Doon sa pakikipagkita? Oo. Yan at iba pang nagbabagang balita sa pagpapatuloy ng Pangunahing balita. 7:39. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion! Mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. Alamin ang mga programa para sa pag-unlad, balita, aksyon at serbisyo publiko. Mga sumbong at suwisyon mapapanood at mapapakinggan sa DILG sa DCRH Break Time. Tuwing Miyerkules, alas 4 ng hapon, kasama ang mga tagapagbigay serbisyo publiko, Lakay Deo Macalma at DILG Secretary Ben-Hur Abalos. DILG sa DCRH Break Time. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion! Mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. Ka-Bloom! Charm Fat Con, bangong kumaga-bloom. Charm Fat Con, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner with Stay Fresh Technology. Damit ay ka-bloom sa bango. Charm Fat
conditioner. Bangong ka-blue. ACS. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Mas pinatinding action-packed games, intense plays, updates sa mga latest happenings sa mundo ng sports, at mga kwento mula sa iba't ibang mukha ng mga atletang Pilipino. DZRH TV Match Point Season 3 tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Pinatitiyak ni Pangulong Bongbong Marcos sa National Grid Corporation of the Philippines ang matatag na energy infrastructure para sa publiko. Hinimok din ng Pangulo ang NGCP na makipagtulungan sa gobyerno upang matugunan ang tumataas na demand sa enerhiya. Ginawa ng Pangulo ang pahayag sa paglagda ng connection agreement para sa Isabela Ground-Mounted Solar Project sa Ilagan. Ayon sa Pangulo, palalakasin ang nasabing proyekto ang National Grid at ilalapit ang bansa sa resilient and renewable energy secured na hinaharap. Today we take another very important step towards a future where sustainable energy powers our homes, drives our growth, and improves the quality of life for all Filipinos. This project is not only about transforming energy landscape in Isabela. It is about strengthening our entire national grid, moving us closer to a resilient and renewable energy secure future. Si Pangulong Bongbong Marcos. I-issuehan ho naman ng LTFRB ng show cause order ang isang driver ng jeep na nagpababa sa isang pasahero niyang mataba. Ito'y na maghainoon ng reklamo ang mismong pasahero upang maturuan niya ng leksyon ang nag-body shame na tsuper. Matatanda ang siningil ng driver ng dobling bayad ng pasahero at kalaunay pinababa pa rin dahil sa pagiging overweight kahit umuulan. Sinabi ho ng tsuper. Yan yata yung pero parang nag-offer yata mismo yung yung pasahero na dodoblehin na lang niya yung bayad niya. Pero kahit na ganun, pinababa pa rin. Ang sabi daw kasi ng tsuper, yung 29-year-old daw ho na pasahero yung dahilan kung bakit na flat ang gulong ng kanyang sasakyan. Nako. Grabe. Ano kaya yan? Nagsimula sa biruan o nagjo-joke lang kaya yung driver nung una? Hanggang sa magkapikunan sila o talagang ganun siya? Baka uminit na talaga yung ulo niya nung na-flat na yung kanyang gulong. Hindi ba? Yung ibang tsuper kasi mainitin ang ulo eh. May ganong mga tsuper talaga eh. Nako. Ay nako. Samantala, 2 criminology student ang nasawi habang 14 na iba pang estudyante ang sugatan nang bumangga ang sinasakyan nilang van sa isang nakaparadang 10-wheeler truck sa Malungon, Sarangani. Kapwa dead on arrival sina Christian Mark Cordero at Alan Piniero. Pauwi na sana ang mga biktima sa Kidapawan galing sa Rover Scouting event sa Sarangani nang mangyari ang aksidente. Inaanong palang pulisya kung anong dahilan at bumangga ang sinasakyang van ng biktima na mga biktima sa nakaparadang 10-wheeler truck. Pinaiimbestigahan na ho ng DSWD ang kaso ng pangingikil ng isang opisyal ng barangay na dapat sana ay 10,000 pisong matatanggap na tulong ng isang buntis sa Davao del Sur. Ito ay dahil 1,500
lamang ang ibinigay sa buntis na si Ann Villarin bilang benepisyaryo ng AIX ng Kagawaran. Ayon sa ahensya, nag-remit ng biktima o nang i-remit ng biktima ang nakuhang ayuda sa barangay, binawasan ng mga opisyal ang kanyang pera ng 8,500 pesos at binigyan lamang siya ng 1,500. Giit umano ng barangay opisyal, ipaparte-parte at ipamimigay sa ibang tao ang tinapiyas na ayuda. Pero ang sabi naman ni Secretary Rex Gatchalian, ang ayuda mula sa kanilang kagawaran ay para lamang sa mga benepisyaryo at hindi dapat mapunta kanino man. Pangunahing balita sa showbiz. Magandang dilag. Yeehaw! Puso ko yung nabihag. Magandang dilag nga ba yung sino yung ibinabalita mo kanina, Lizelle? Mother, positive, totoo? Si Patrol Woman Sagum, totoo na ba? Hinaras, minules siya ng opisyal. Pwede ba natin i-follow up yun? Mamaya, kausapin natin ang police, PNP. Naku naman, ba't naman ganyan? Nagkakasunod-sunod itong mga issue sa police, ha? Police na naman. Patay tayo dyan. Oy, Mar Sapanta Urucha, happy birthday. Birthday mo pala ngayon, ha? Happy birthday. At sa itong mga taga-public affairs ng Terminal 2 na laging nakatutok 24 oras sa 2x2 sa DZRH, si Mr. Gigi Liamado, Miss Monique Idel at Ian Paul Candado. Kasama si June Bagayas at saka siyempre si Miss Maidi Bagayas. Ayan. Ating Annabel Tapalya, magandang morning. Ay, Admiral Roel Nicolas, magandang morning. Birthday pala nung kanyang eldest daughter na si Rowana Adeline Ramos Nicolas. Yan. Happy birthday Rowana. Hoy, lagi naman daw nakikinig sa atin at nanonood si Equipse mula sa Brunei at si paring Joward Valeras. Ayan, lagi daw siyang nanonood sa 2x2. Thank you po. Si Rene Abinales ng Rene. Ha? Si paring Rene. Hindi, si Rini Parcon. Ngayon, pag tinatawag ni Karudi yun sa bahay, Rini! Rini! Hanap ka, Rini! Ayan. Pero Rene pala. Rene pala. Ito si Rene Abilanes. Ayan, ang ating Radio Tech. Happy birthday! Happy birthday, Sir Rene. Ayan. Eto na. Sino ba yung bago nagpakasal na aktor ay bumisita muna sa kanyang ex? Dumadalaw. Anong oras nung dumalaw ito? Anong ginawa? At bakit? Ihahatid sa atin ang ating showbiz legend, Morley Alinio. Magandang morning, Morley! Yes! Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Giselle, and of course, Ka-Jerry. Well, wala palang dapat sabihin, walang dapat inintriga dito sa ginawang pagpapakasal ni Carlo Aquino sa kanyang jowang si Charlie Dizon. Si Carlo pala yun. Saan, di ba, ikinasal sila? Saan, happy naman ang naging wedding nila. Yan, sa Silang Cavite. Sa usapan kasi, dahil naging pabaya daw ama itong si Carlo Aquino, which is not. Hindi kailanman naging pabayang ama si Carlo Aquino kay Miti. Miti ang pangalan ng kanyang anak. Na bago pa ito magkahiwalay sila, ay sinusustentuhan ito ni Carlo Aquino at hindi siya naging pabayang tatay. Ayun. At bago pala ikasal itong si Carlo Aquino, ay nagkausap sila ng kanyang dating jowa na si Trina Candasa. Si Trina. Kaya walang dapat iintriga sa kanya dahil kailanman ay hindi siya naging pabaya sa mga taong malapit sa kanya. Ayun. So, kaya nakipagkita ay para pag-usapan yung tungkol sa anak. Problema. At hindi dahil sa kung ano yung iniisip dito ni Het. Alam mo yun si Het. Alam mo yun si Het. Ibang iniisip. Para walang problema at walang issue. Alam mo si Het, sa totoo lang, pinapayo ko sa kanya. Nadamay pa nga, Eka. Magjowa na lang siya ng bakla. Ito, tawa ng tawa si Het. At kung pipili lang din siya ng bakla,
ako na lang. Yun o, available. Tatay kahit. Lang. Well, hanggang ngayon ay nasa Cloud9 pa rin itong si Carlo Aquino matapos magpakasal sila ng kanyang girlfriend na si Charlie Dizon. Yan ang ating DZRH Showbiz Status News. Ito po ang inyong RH47. Morley Alinio, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Babu! Babu! Pangunahing balita sa sports. Sumikwat ho ng ginto sa Royal City Inferno Track and Field Festival sa Canada ang Filipino-American hurdler na si Robin Brown. Nagrina ho si Brown matapos magposte ng 57.15 seconds sapat ho para pataubin ang kanyang mga kalabang Canadian. Dahil dito lumakas ang tsansa ng 29 taong gulang na si Brown para makapasok sa Paris Olympics ngayong taon. Pangunahing balita sa kalusugan. Mahilig ka bang mag-request ng cocktail o anumang alcoholic beverages kapag ikaw ay nasa flight? Aba, yung mga, ano ba yung mga... Isa ka ba doon, Ka Jerry? Yung mga cocktails na yan, ano ba yung mga, alam mo? Hindi ako pamilyar dahil hindi ako nagiinom eh. Bloody Mary, nakakarinig ako ng ganun. Mga mojito. O, mga ganun. Yung mga pinagmi-mix na kung ano-ano. May mga bumabiyahe abroad na mahilig sa mga ganyan. Ayan. One mojito please. Sasabihin sa'yo nung stewardess, hoy, nasa economy ka lang. Maka-request nga ng mojito. Kung maka-request ka, nasa economy ka lang. At ang upuan mo, malapit pa sa basurahan. Walang ganon, di ba? Bawal mag-request ng ganon kapag sa economy. Tama ba? Merong mga, may mga, tapos ang sinakyan mo pa Cebu Pacific. Baka sampalin ka dyan. Sa Cebu Pacific, kailangan naka-order na yung pagkain mo pag lipad. Isisilbi na kasi lang budget air yun eh, di ba? May gano'n ng mga budget air. Tapos magre-request ka ng one Bloody Mary please. Aba? Ano kung nakain ito? Nasa economy ka na, andyan ka pa sa tabi ng basurahan, kasi request ka ng Bloody Mary. Gusto mong paduguin ko yung ano mo. Baka gusto mong tampalin kita dyan. Ayon sa mga researchers mula sa Institute Aerospace Medicine sa Germany, kung ayaw mong atakihin sa puso, ayan, wag kang iinom ng alak sa eroplano. Ayan. Ang kombinasyon daw po ng alcohol consumption at cabin pressure sa cruising altitude ay may negatibong epekto kung ikaw ay iidlip o matutulog pagkatapos. Paliwanag ng mga researchers, pinabababa nito ang oxygen sa dugo at itinataas ang heart rate maski sa kabataan. O kaya sa mga malulusog na pwedeng mauwi sa health complications at medical emergencies. Lalong pinaiiwas ang air travelers na may sleep apnea at respiratory issues mula sa pag-inom sa loob ng 12 oras bago o sa mismong flight. Sa balita ho, sa ibayong dagat, lumampas na sa record ng pinakamahabang dry spell ang nagpapatuloy na heat wave sa India ngayon. Ayon sa kanilang Weather Bureau, ilang bahagi ng India nagkararanas pa rin ng matinding damang init. Simula pa ito noong Mayo na may mga heat index na mahigit 45 degrees Celsius. Bagamat inaasahan na magpaparamdam ang tag-ulan ngayong buwan, sasabayan pa rin ito ng mas malalapang damang init. Naghatid po ng kabuuan ng ating mga pangunahing balita. Kami po ang inyong mga naging tagapaghatid balita. Sa ngalan po ni Anthony Taberna, ako po Giselle Ricafort. At ito po si Jerry Baha. Tonying at Ka-Jerry. Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2 por 2. 2 por 2. Anthony, narito na 2 por 2. Hahataw ng todo, urado ka 2 por 2. Ang katotohanan, dala nila 2 por 2. Walang sinasamba pali, maniwala ka 2 por 2. Hataw ng gusto, tol, umasa ka 2 por 2. 2 por 2. Yehey!
Parang mas madaling tandaan yung jingle na yan ng 2x2 kaysa doon sa bagong Pilipinas hymn at bagong Pilipinas pledge. Ano sa inyo? Pero sabi ho ni Senator Aquilino Pimentel, mukhang kailangan daw batas, amendment sa batas para yan ay maipatupad at maiutos sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan at kasama ng mga eskwelahan. Yan daw po ay dahil sa umiiral na batas, yung Republic Act, anong batas yun? 8491. Oo, na may kinalaman sa ating flag. At pagsasagawa ng flag raising ceremony. Ito po yung nakalagay dun sa batas. All government agencies and educational institutions shall henceforth observe the flag raising ceremony every Monday morning at the flag lowering ceremony every Friday afternoon. The ceremony shall be simple and dignified and shall include the playing or singing of the Philippine National Anthem. The Office of the President, upon the recommendation of the Institute, shall issue rules and regulations for the proper conduct of flag ceremony. Ayun pala, pwede pala doon. May paraan pala doon. Upon the recommendation of the Institute, ang tinutukoy pong institute ay Historical Institute. Upon the recommendation sa Office of the President. Ayun pala. Pwedeng doon na lang padaanin, Secretary. Cheloy. Upon the recommendation of the Historical Institute sa Office of the President, pwedeng mag-issue ng rules and regulations for the proper conduct of the flag ceremony. Ayan, kung gusto talagang idagdag yung bagong Pilipinas hymn at bagong Pilipinas pledge. Pero sabi kahapon hindi naman daw talaga tatanggalin pati yung panatang makabayan. So dagdag lang ito. Dagdag lang, walang bawas. Jerry Baha at Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. Ay, saan ba yan? Naghalo-halo na, sandali Ayan, ito. Yun! Baka may mga kailangan ng ayusin sa inyong mga bahay tulad ng bubong. Buti na lang may bubong na maaasahan gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na, may pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tile span. Para sa eleganteng bubong na matibay na makulay pa, mag-Cherry Loom pre-painted ka na. Ay ka Jerry Labasan. At sa mga kababayan nating naghahanap ng mga murang bilihin, ang kadiwa ng Pangulo sa Luneta, dyan daw po sa may Luneta Fountain, ay merong 98 merchants kasama ang DTI na magbebenta ng mga murang bigas, murang gulay. Ayan, DTI at ang Department of Agriculture, alas 8 ng umaga. Ngayon, simula na ngayon hanggang mamayang alas 5 ng hapon. At para sa mga kababayan natin, kaugnay po ng pagdiriwang ng Independence Day. Ayan, samantalahin natin yan. Makakamura tayo ng mga pangangailangan natin. Hindi lang mga agricultural products. Baka meron pang ibang mga nagtitinda dyan na dala ng DA at ng DTI na pwede tayong makabili ng murang mga pangangailangan natin. Yehey! Bye! Happy weekend! Woo! Damdaming bayan! Susunod na!